Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! Halika kayo at samahan nyo naman kami ni Uncle Alcid dito po sa Las Vegas, Nevada at kami bibili ng aming dadalhin at isi-share na pagkain sa bahay ni Mama Sammy. At hanap muna kami ng mga pwede naming bilhin at kasama ko rin si Papa Danny at si Auntie Cherry at si Auntie Maria at umiikot-ikot din po sila. Ito yung kilawing kambing at ensalada. Yun, ang sarap ng mga nila, pagkain dito nila. Merong salad sa banda doon at beef caldereta. Hindi ako fan ng beef caldereta. Yun, ang sarap. Mixed barbecue at Bicol Express. Ito Bicol Express, ito yung medyo pinkish at mixed barbecue yung sa huli doon. Ito naman, ano yata ito karne, giniling, at saka yung kalabasa, pork dinuguan at kalderetang kambing. Hanap-hanap lang po kami kung anong pwede namin bilhin. At sinigang na pampano. Masarap din yung pampano, pero hindi po ako fan ng pampano kasi hindi naman talaga malasa yung pampano. Pork igado. So yung pork igado po, it's another, it's a Spanish word, ang igado ng liver. Meron silang sayote doon na gulay. Pork menudo at munggo gisado. Ito yung pork menudo. Sa banda doon is yung munggo. Pansit bihon. At part po ito ng kanilang platter. Pag umorder ka, it's either bihon or rice. Tinola at pork adobo. Ito yung pork adobo. At sa banda doon sa dulo is yung tinola. Pork sisig at chicken curry. Siyempre ito yung yellow, yung curry at pork yung yun. Ginataang langka at pinakbet. Siyempre ito yung ginataang langka at yung pinakbet. Sarap din. Siguro ito ay hindi ako sure, baka bupis ito. Grilled mackerel at grilled squid. Pusit. Mackerel. Isda. Grilled tilapia at grilled pampano. Pampano po ito. At yung tilapia ay nandoon sa kabila. Chicken barbecue. Masarap din yung chicken barbecue po nila. At meron din silang pork barbecue. Siyempre, hindi mawawala yan. Pork at chicken. Meron din silang ano ba yan? Sipata. Meron silang crispy Jeprox. Jeprox, deep fried na isda yan. Jeprox na isda. Parang tuyo din siya. Pero crispy yan. Sarap din yan. At saka may mga peanuts din sila. May skin at walang skin. Merong garlic at meron din silang salted lang na peanuts. Meron din silang kasoy. Ayun, kasi po ito. Crispy bituka. Yun, pang ano yan. Ganda yan pang pulutan. Pero syempre, kontra yan ng mga problema sa crispy kontra yan sa mga problema sa uric acid. Ito, liempo. Sarap ng tsura niya. Chicken skin. Ito, nahulog na Siyempre, chicken skin, very very high in cholesterol po yan. At nakakatakot din. Masarap siya pero nakakatakot kainin. Ito, siyempre crispy pata. Iba talaga pag bumili ka ng crispy pata. So dito naman, boxes na ng mga chicherias. Binidyohan ko rin ito kasi bihira lang po ito na makikita doon sa El Paso, sa aming lugar. So syempre, amazed din po ako, na-miss ko rin. Ayun, yung pinaka langka or jackfruit. Masarap din po ito. Imagine niyo, $16.61, 1/4 lang. Multiply nyo na yan sa conversion natin sa Pilipinas. Ito naman yung kanilang manga. Champagne mango. So, iba yung niya. Iba yung lasa niya compared sa ating manga dyan sa Pilipinas. Medyo hindi siya matamis. So dito nila ginigrill yung pampano at saka ibang mga isda at saka baboy. Dito yan mismo nila iniihaw. So pwede namang tayin pag malapit na yung kainan, yun doon sila nagluluto. Ito, crispy pata yan.
Sarap tingnan ng crispy pata. Pero deadly yan, deadly. Ito yung chicken at pork na barbecue. Bumalik tayo, ikot lang tayo kanina. Grilled squid at grilled mackerel at mga lumpia din. Siyempre, hindi mawawala yung aking paboritong Red Horse. Pero $15 yan. 6 lang yan yung naman niya. Fortunately, 6 lang na 350 ml. Ano ba nang makukuha mo dyan? Huwag na lang. Siyempre, yung mga famous sa Pilipinas, the cheese whiz. Wala kasi yan sa mga regular na American na groceries. Cheese ng Magnolia, quick melt cheese, ayun, nandito rin. Paborito ko to yung pimiento. Pwede naman yung isa, pero kukunin ko muna yung 2 pimiento. Kasi bihira lang ako makakabili dito. Kung dito lang po kami sa Las Vegas, pero kung nasa El Paso kami, tinitipid-tipid ko rin yung mga binibili ko. Yun. So meron queso de bola din sila at yung mga ito yung mga brands dito sa US, yung mga mga butter, syempre naghalo-halo na yan butter at cheese, at yung hotdog. Syempre Pilipino na hotdog lang yung pula. So dito sa Amerika yung hotdog nila hindi pula. At syempre yung mga chicheres nila, yung mga well-known nating mga chicheria, yung isa sa mga paborito ko syempre yung Mr. Chips. Kukuha ako ng Mr. Chips. Bagong-bago yung mga stocks nila kasi makikita mo talaga sa kanilang packaging yung parang hindi pa wrinkled at yung kulay at saka may hangin pa talaga. So natin yan, it's guaranteed na fresh siya. Kung kainin mo yan, fresh na fresh talaga kasi meron naman talagang mga stocks na expired na luma na pag hindi na siya crispy. Nalalaman mo talaga sa covering niya, sa kanyang cover, sa kanyang packaging at sa itsura ng pinta o yung design ng kanilang lalagyanan. Ito, paborito ko rin yung Marty's cracklings. Siyempre vegetable yan at not fried. Hindi siya fried. So kung minsan pag meron akong ginagawang mga projects or meron akong ginagawa sa computer, ito yung kinakain ko. Namimiss ko rin yung Pilipino na mga chicheria. Siyempre, Pinoy tayo eh. Yung lobster, meron din yung masarap din yung lobster na to. At saka siyempre yung tempura, diba? Yung brand na tempura, yan sa baba. Sarap yan, pulutan. Pero hindi ako nagpupulutan pag umiinom po ako. Kasi as much as possible, ina-avoid ko talaga yung kumakain habang umiinom. Ito naman, dito naman yung mga ibang palaman, yung sila mga peanut butters, and of course, yung well-known sa atin dyan, na Lady's Choice Mayonnaise, sa sandwich bread. Paborito ko rin ito. 2 botelya yan, $7.99. Siyempre, makakasave din tayo niyan. Mas mura siya. Siguro malapit na mag-expire to or hindi pa. Hindi ko lang alam. Pero kasi hindi pa naman expire to eh. So, 2 bottles for $7.99, which is already a good price. And then mga peanut butter po nila. At ayun, ang dami. Kasi wala yan sa amin doon. Hindi mo makikita yan sa mga regular American na mga groceries. Skippy yan. Ayun ang mga manga nila. Premium daw. Premium na mga mango. Pero wala sila sa lasa ng ating mangga sa Pilipinas. Sige, ikot-ikot tayo. At dito tayo sa seafood area. At fresh seafoods nila, nakikita mo talaga medyo fresh pa talaga yung kasi malapit yung mga bay dito, yung ito yung pinaka-paborito kong isda. 2 lang naman yung paborito kong isda. Ito yung moonfish at yung ikalawa, or hindi, pantay lang sila, yung yung tawag dyan. Nakalimutan ko. Ito yung itong bilong-bilong is yung moonfish. Ayan, tingnan mo yung pangalan niya. Bilong-bilong. Ilonggo yan or Cebuano ate. Basta Ilonggo ako eh. So moonfish is bilong-bilong. Masarap yan. Bisugo pala. Yung ikalawa, yung bilong-bilong or moonfish at bisugo po yung pinaka-paborito kong isda sa Pilipinas. Yun na. Pag merong ganyan, maraming kanin makakain ko. Ito yung mga lobster po nila. Mahal po, di ba? Tingnan mo, whole cooked na po yan, lobster. That's $15 na yun. Sa yung mga crabs nila, blue crab ata yan eh. Snow crab cluster.
fresh water. Ayun, tingnan mo, mahaba-haba ng king crab. Ito yung mga kamay ng mga king crabs. Lobster tail, 2 pieces. Tingnan mo, tail lang yan, buntot lang ng lobster, $20 na, dalawang pieces yan. Tingnan mo, ayun. So, mahal na mahal yan. Sa Pilipinas, tinitake for granted lang natin yan. Ayan, may mga hipon po sila, yung mga, anong tawag dyan? Mga malilit na hipon. Yung mga seaweeds din po sila. Sarap, no? Yung natin yung mga oysters, mga clams. Ayun. Siyempre, oyster, yung talaba. Yung talaba. Isang, $1.29. So, isang piece lang yan. Aabot ngayon ng 60 pesos. Sakit naman, di ba? 55 or 60 pesos. Isang lang. Grabe naman. Yan, mga baby octopus sila. Raw octopus. Mga shrimps. So, dami-dami sila mga fresh. Alright, mga masters. Kita-kits ulit tayo sa next vlog. God is great. Yahoo!